DZMM at DZMM Teleradyo. Catholic Mass Media Awards Hall of Fame awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM? Tita Tere, bakit ho ba? Ano nangyari? Naku, Janelle, may masama nangyari. Si Mayor! Bakit nga ho? Ano nangyari sa daddy ni Harold? Tinambangan si Mayor! Pinatayang ama ng nobyo mo! Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon si Miss Charo Santos. Love knows no reasons, no boundaries, no distance. It has a sole intention of bringing people together to a time called forever. Hindi hadlang ang katayuan sa buhay kahit pa langit at lupa ang pagitan. Hindi kayang paghiwalayin kahit pa ng labis na pagsusuklang ng kapamilya sa kanyang minamahal. Sa hapong ito, bibigyang daan natin ang liham ng isa nating tagapakinig at ito ay pamamagatan nating ritual dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, mayroon akong aaminin. Nasa high school pa lamang ako nang gawin ko ang sikretong ito. Isinulat ko ang pangalan ni Harold sa isang kapirasong papel. Tapos, isiniksik ko ang papel na yon sa butas ng aking unan at hinayaan ko lang ito roon. Tuwing gabi, pag natutulog na ako, ay bumubulong ako ng liligawan ako ni Harold. Isang ritual iyon na narinig ko lang at sinubukan ko. Natupad yun pagkalipas ng 10 taon. Magnobyo na kami nang naging mayor sa aming bayan ang kanyang ama. Panganay na kapatid siya ng high school best friend ko. Ang akala ko'y imposible na mapansin niya ako. Pero ayun nga, hindi ko alam kung may bisa ang orasyong narinig ko sa matatanda. Harold, mag-iisang taon na mula nang mangyari ang massacre. Pero hanggang ngayon, walang nahuhuling suspect sa pagkamatay ng mga magulang ko. Kasama ang katulong namin. Alam kong masakit pa rin sa'yo nangyari, Janelle. Ipagpasa Diyos mo na lang ang lahat. Ano pa nga bang ginagawa ko? Pero hindi mo rin maiaalis sa akin na laging mapaiyak. Basta dinadalaw ko ang puntod ng mga magulang ko. May iba sana akong gusto mangyari kaya kita niyayang dalawin sila rito sa Memorial Park. Kaya pahiring mo muna yung luha mo. Anong ibig mong sabihin? Dahil nga patay na sila pareho at dito nakalibing, gusto ko pa rin sanang hingin sa kanilang kamay mo eh. Janelle, will you marry me? Harold, ano ba? Huwag kang lumuhod sa damuhan. Pinagtitinginan tayo ng ibang tao dito sa Memorial Park, oh. Nagingitian pa yung iba. Tumayo ka nga dyan. Hindi. Hindi ako tatayo rito hanggat hindi mo tinatanggap ang proposal ko. Will you marry me? Oo na, sige na. Payag na ako. Diyos ko, para kang tanga. Kanina lang umiiyak ako tapos ngayon tumatawa ako. Tumayo ka na nga dyan. Yes, I will marry you. Ano, Janelle?
Nagawa ba ni Harold ang plano niyang gawin habang nasa Memorial Park kayo? Ibig niyo pong sabihin, Tita Tere, alam niyo pala ang planong yun ni Harold? Noong isang linggo pa niya sinabi sa akin ang tungkol doon. Nung hinihintay ka niya habang naliligo ka. At yung engagement ring na yan na nasa daliri mo, ipinakita na rin niya yan sa akin. Pinagkaisahan niyo pala ako. Kayo talaga. Nasa edad ka na rin naman para lumagay sa tahimik. 26 ka na. Isa pa, ano pa ba naman ang hahanapin mo? Gwapo si Harold, edukado, at nanggaling pa sa respetadong pamilya. At mayor dito sa bayan natin ang kanyang daddy. Oh. May isa ho akong pinoproblema, Tita eh. Ha? Anong problema mo? Mabait naman si mayor sa iyo. Kapatid ho ni Harold si Nicole. O, dati mong best friend si Nicole. O bakit mo siya po problemahin? Nakalimutan niyo na ba? Dati nga ho kaming mag-best friend pero naging worst enemies din ho kami. At kilala ko ho si Nicole. Mapagiganti yun, mapagtanim. Tsak nagalit pa rin yun sa akin. Oh, hayaan mo siya. Total nasa Amerika naman siya. Wala na sigurong balak umuwi yun dito sa Pilipinas. Basta AM, DZMM. Basta AM, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM? Charo, kapag naaalala ko ang aking high school life at ang dating pagiging mag-best friend namin ni Nicole, naaalala ko rin ang kasabihang kalawang daw ang sumisira sa bakal. Dati kaming mag-best friend ni Nicole na naging mahigpit ding magkaaway. Bait ang mga picture na pinupost ni Kuya Harold sa Facebook niya. Bakit lagi niya kasama yung Janelle na yun? Ambisyosa ang kirengking na yun. Hindi talaga siya tumigil hanggat hindi niya nasisilong kapatid ko. Tignan lang natin pag uwi ko dyan sa Pilipinas. Ipapakita ko sa iyo na hindi pa rin tapos ang labanan natin, Janelle. Humanda ka sa muli natin pagkikita. Ano ba, Harold? Dinala mo ba ako rito sa beach resort niyo para titigan ng titigan? Napakaganda mo kasi, Janelle eh. Kaya naman hindi na kita makalimutan mula nung una kitang nakita. Natatanda mo pa ba yun? Oo naman. Pumunta ako sa bahay niyo kasi may usapan kami ng kapatid mo. Oo. Third year high school ka yata noon, right? Hindi. Second year kami na ni Nicole. Alam kong may kapatid siya, pero nagulat ako nang ikaw ang magbukas ng gate. Kasi ang alam ko nasa Amerika ang kuya niya. Magkaiba ang school calendar sa States at sa Pilipinas. Kaya bakasyon ako pero may pasok naman kayo. Hindi lang ako nagpapahalata sa'yo. Mula noon, lagi na kitang naiisip kahit nung bumalik na ako sa States. It can be told now. Pareho tayo. Wala akong pinagsabihin ng feelings ko. Naging secret ko yun for the longest time. Kahit nga kay Nicole na best friend ko noon, hindi ko yun sinabi. Ay, mabuti na lang pala at naglakas loob akong pumunta sa lamay ng parents mo. Hindi ko makakalimutan na. Yun na naging pangalawang beses natin pagkikita. More than 10 years ang gap ng first and second meeting natin. Tapos na ako ng college at may trabaho na sa Maynila. Kaya naniniwala akong we are really meant for each other. Kasi nga, muli tayong pinagtagpo after more than 10 years na pareho pa tayong single. Pero, iniisip ko si Nicole Harold. Jack, hindi niya gugustuhin na maging hipag ako. Pangako ko sa'yo.
Kahit sino pang tumutol sa'yo, paglalaban kita. Magkapatid kami ni Nicole, pero wala siyang karapatang panghimusukan ang buhay ko. Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM. Basta AM, DZMM. MMK sa DZMM. Charo, wala na sana akong ibang mahihiling pa sa buhay. Nakatakda akong ikasal sa man of my dreams. Isang lalaking mahal na mahal ako at mahal na mahal ko rin. Pero madalas, salungat sa ating inaasahan ang nangyayari sa ating buhay. Malayo sa planong naka-blueprint sa ating utak. Hindi ko talaga maiwasang mapangiti pag nag-iisa ako. Pag pinagmamasdan ko tong engagement ring na binigay sa akin ni corning boyfriend ko. Akalain ko ba yun? May paluhod-luhod pa siya dun sa Memorial Park? Janelle! Janelle, buksan mong pinto! Opo, tita. Sandali lang po. Janelle! Tita Tere, bakit po ba? Ano nangyari? Gigibain yung pinto ng kwarto ko eh. Naku, Janelle, may masama nangyari. Si Mayor! Si Mayor! Bakit nga ho? Ano nangyari sa daddy ni Harold? Tinabangan si Mayor. Pinatay ang ama ng nobyo mo. Huh? Sino raw? Wala rin mga pagsabi. Pero sino pa naman ang gagawa noon kundi yung mga kalaban niya sa politika? Napasugod ako dito sa bahay niyo kasi gusto ko ma-confirm sa'yo, Janelle. Totoo bang balitang inambush daw ang future father-in-law mo? Totoo, Ella. Tinambangan daw si Mayor malapit sa munisipyo. Naku, ano ba naman yan? Di ba naroon din ang police headquarters? Doon pa mismo ginawa ang krimen? Maraming magagaling na pulis. Pero ang mga pulis dito sa lugar natin, mga pulpul. Di ba nga, ang parents ko sabay ding minasakir kasama ang katulong namin. Pero hanggang ngayon hindi pa nasosolve yung kaso. Paano nakatakda ang kasal niyo? Bilang respeto siguro sa pagkamatay ng daddy ni Harold, baka i-postpone muna namin. Sigurado uuwi si Nicole galing Amerika. Siyempre, daddy niya yung namatay, dapat talaga siyang umuwi. Masama ang kutob ko, friendship. Tiyak nagagawa na naman si Nicole ng eksena para guluhin ang buhay mo. Hello? Nicole, ako to. Oh, Kuya Harold, bakit ganyan ang boses mo? Umiiyak ka ba? Umuwi ka agad dito sa Pilipinas. Si Daddy wala na. Anong ibig mong sabihin? Anong wala na? Nagyari na kinatatakutan ni Mami nung nabubuhay pa siya. Inambush si Daddy. Hindi. Hindi totoo yung sinasabi mo, Kuya. Nagbibiro ka lang, Kuya Harold. Hindi totoo yan! Magbabalik ang
Maalaala mo kaya sa DZMM? Basta AM, DZMM. Basta AM, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo? Walang relasyong hindi dinaratnan ng mga pagsubok. At sa mga pagsubok na iyon masusukat ang lalim ng pagmamahala ng dalawang taong bigkis ng isang relasyon. Huwag kaliligtaang pakinggan ng susunod pang pangyayari sa tampok nating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Ritual dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya. Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradyo.